Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, for today's video guys, kababangon lang po natin or kagigising. Lumabas lang muna ako dito para nag-check tayo sa panahon at ayan, update po. Medyo nagpapakita si Haring Araw pero parang hindi pa masyado. Medyo makulimlim pa pero ayan, nilabas ko na yung nilabahan ko kahapon. Yung iba na dyan, hindi ko na lang po ilalabas kasi naiinitan naman po yan pagka maya-maya. At saka pinanonood ko si Chandria dito sa kapitbahay kasi naglabas na po siya ng mga nilabahan din niya po kahapon. So, nasasabi kong yung oras pala is alas 9:27. Masasabi kong kababangon or kagigising ko lang dahil meron pong nangyari kagabi. Iwan ko, hindi ko lubos maisip or lubos na may paliwanag kasi kung takot or natuwa ako kasi po kagabi banda alas 10 nag-run out muna nag-run out. Pero bago mag-run out, kausap ko pa si Papa Beats noon kasi tumawag. Tapos, yun sabi niya mga alas 8, siguro mga alas 8 nakahiga na kami, tumawag siya. Sabi ko, ba't tumawag ka pa? Natutulog na kami. Sabi niya, ha? Ang aga naman, ano pa lang alas 8. Sabi ko, ano namang gagawin namin dito kundi matulog. Tapos, sabi niya, sige ko no, sige na ko no, matulog ka na, patayin ko ng cellphone ko, sige. Tapos, sa oras na yun, wala pa si Jing doon sa bahay, doon sa Compostela. So, kami naman ni Chrislyn, usap-usap pa kami. Tapos, siyempre, scroll po ako ng cellphone ko. Marami pa akong nababasa na mga balibalita. Tapos, yung nasa isip ko, dito, sabi ko, naku, pag maglindol, sabi ko, naku, pag maglindol ng malakas, kami lang po dito. Yun po yung naisip ko, sa akin lang. Tapos si Chrislyn naman, kahapon daw, sa practice nila, usap-usap po sila ng mga katwiler niya or ka-DLC. Nagkwentuhan daw sila about sa lindol, kung ano yung ginawa nila, kung saan sila nagtago. So ako, yung nasa isip ko, ano kaya mangyari din na lindol kami lang po. Di, mga banda alas 9, nag-run out. Nagreklamo si Sansan, sabi niya malamok daw doon sa kwarto. Sabi ko, ano mo yung electric pan ni Papa Beats mo, dalhin mo doon sa kwarto, gamitin mo. So yun, dinala niya doon. Mabuti na yung kahigan niya, cellphone na din. Tapos si Chrislyn naman, kami naman po yung magkatabi. Medyo nakatulog na din siya pero naglaptop muna. Mga alas 9 siguro yun na naglaptop siya. Tapos nag-run out mga alas 9:45. Yung madilim. Sabi ko, yan yung mga lamok magpipisa sa atin kasi burn out. Di nag-burn out no. Kuha na si Sansan ng flashlight dito ni Papa Beat sa labas, sinindihan na niya. Agoy, pag alas 10, parang may maingay. Ganun. Akala ko may kumakatok sa sliding door. Ganun. Tapos, si Chrislyn, medyo nakaidlip na po siya. Tayo. Mamadax, linog. Alam niyo yung kung ano yung ginawa ni Chrislyn? Kahit tulog siya, pero nakabangon siya ng bigla. Binuksan yun, yung sliding door, lalabas na talaga siya, tatakbo. Ako naman po, parang pinakiramdaman ko muna kasi parang ganun lang. Agoy, kay parang mula sa ilalim ng lupa gumanon. Malakas. Tapos sabi ni si Sansan, lumabas. Sabi niya, Ma, linog. Ako naman nakaluhod. Ano po yung ginawa ko guys? Hindi po ako nakatayo. Yung hinawakan ko,
yung ano, naka-load po ako tas yung hinawakan ko yung lalagyan ng pinggan, yung aparador. Nakahawak. Tas si Presley nandiyan na sa may pintuan, lalabas na po siya. Tas nilingon niya pa ako. Sabi niya sa akin, si Mama Dax. Hindi po ako nakatayo. Kasi yung inalala ko, naku, matutumba to. Tapos si Chrislyn, tatakbo na talaga. Madilim kasi brownout. Nauna muna yung brownout. Bago yung lindol. Medyo matagal po huminto yung lindol. Tas parang naan na ako, parang nahihilo. Sabi ni Sansan, malinog, malinog. Tiningnan ko sila. Si Chrislyn naman napatawa sa akin kasi yung forma ko nakaload ako na parang nakaganito. Nahawakan ko yung lalagyan ng pinggan na baka pumakuan, matumba, sabi ko. Tas isip ko naman pag nagkataon hindi ito tumigil, mahulugan po ako yung nakalagay doon sa ibabaw ng mga Tupperware, ganun. Puti na lang na huminto din. So ayun, sabi ko, um, ilang ano naman po yata yung lindol na yun, ilang point, sabi ko, kasi brand out. Di tinagal-tagal, naglight din. Sabi ko, ay salamat. Yung naramdaman ko po, parang maiihi ako, basta sumiar ako. Pinagbawisan, naisip ko tuloy, parang nasa isip ko, ano bang ginawa ko? Ba't yung aparador yung ano? Ba't aparador yung ang pinigilan ko, hindi ko naisipan na lumabas. Si Chrislyn talaga nauna po siya, siyempre na nung unang maglindol ng 6.9, dito naman sila din. Yung ano nila ginawa, lumabas ng bahay, nagtakbuhan. Tapos kung lumabas sila, ako talaga yung naiiwan sa loob. Kasi yung dinidipinsan ko yung lalagyan po ng pinggan, baka matumba. So yun, tumigil naman. Sabi ko, ay salamat. Yun, pagka-light, nagka-signal na, karon ng internet. Doon, ano na yung mga post, linog. Yung lindol kagabi is 4.8. Sa Bugo City pa rin ang yung tama. Tapos dito, syempre, malapit-lapit po kami sa Bugo. Kaya nakakaramdam din kami ng yanig. Tapos chinat ko si Rosan, linog. Sabi ni Rosan, kakano, kailan? Kung ngayon lang. Hindi naman kuno kami dito nakaramdam. So hindi po sila kasama kagabi ng lindol. As in talaga. Malakas yung yanig. Ganun. Ang tunog ng bahay namin, ganun po yung tunog. Sabi ko parang may kumakatok. Tapos pagbangon ko yun, tiningnan kong bahay, gumaganon na. Si Chrislyn, nakatakbo siya. Binuksan yung pinto, lalabas niya, Mama Dax, linog, sabi niya. Tapos tiningnan ko lang siya, Tapos hindi naman po ako umaksyon na tumayo. Liningon niya ako, napatawa siya. Si Mama Dax. Sabi ko, bakit? Waray ka mang kuno, bumuhat. Sabi niya, ba't hindi ka tumayo? Kasi sabi ko, baka matumba yung aparador, madaganan tayo. Tapos yun, tumigil naman. Balik niya yung isara yung pintuan. Tapos, nahiga kami ulit. Si Sansan, lumipat na. Kasi sa kusina kami po natutulog. Si Sansan sa kwarto. Ginamit niya yung folding bed ni Papa Beach. Diyan po siya sa anuhan namin. Sa tabi natulog. Inano lang yung folding bed. Nag-folding bed lang po siya. Tapos na po kami ako makatulog. Mamadaling araw na, siguro alas 4 na yun. Yun po yung diyan po ako nakaramdam na parang gusto ko nang matulog. Tapos nakalimutan ko na. Tapos nagising lang ako kasi tunog yung cellphone ko. Tumatawag si Papa Beach, mga pa lang, alas 5. Sabi ko, huwag ka munang tumawag kasi natutulog pa kami. Sabi niya, huwag kayong tulog dyan kasi baka madaganan kayo. Sabi ko, katutulog ko lang. So yun, pinatay niya yung cellphone. Tapos tumunog naman yung cellphone ko. Tumawag naman si Aldrich. Sabi niya, Madax, tara na. Sabi ko, saan? Yun pala,
Um, shout out pala sa mga taga Katmona nun, Makaas. Happy Pista po sa inyo. Pista po ngayong araw sa Makaas, kila May Timang. At saka, fourth birthday naman po ni Tio. Birthday po ngayon ni Tio. Tapos, happy birthday po din kay Dian. Birthday po din niya ngayon. At happy birthday din po sa naging amo ko noon. Birthday po din niya ngayon si Ma'am Charito Alejandre Astillero. Birthday po din po yun niya ngayon. So, happy birthday sa inyong tatlo at saka happy pista po sa Makaas. Kahapon dito yung pista sa taas, sa Bantolinaw. Wala naman po tayong napustahan. So, dito lang tayo sa bahay. So, ayan. Yan po yung nangyari kagabi. Lumindol na naman, guys. 4.8 po yung lindol. Kaya dito tayo nagkape sa labas. Kasi natutulog pa yung dalawa. Ayaw kong maisturbo sa kaya yaw-yawin natin. Malapit na pong mag alas 10. Tapos, ayan. Medyo kumulimlim na naman. Tsaka maano po yung simoy ng hangin. Malamig. Kahapon o kagabi, umulan. Tapos yun, umulan. Tapos ng ulan, nag-brown out. Sabi ko naman, sumagi sa isip ko talaga, sabi ko naman, wala kong lumindol. Yun na nga. Ganun. Napatingala ko. Akala ko may kumakatok sa sliding door. Pagtingin ko sa frame ni Jing, gumaganon na. Gumaganon. Tapos si Chrislyn, agad siyang bumangon. Tapos binuksan niya sa sliding door. Ang bilis ni Chrislyn. Pagtingin niya sa akin, napatawa siya sa forma ko, guys. Kasi nakaluhod ako na ganun. Pinipigilan ko yung aparador na hindi matumba. Hindi ko naisip na lumabas. Kasi si Sansan, dali-dali naman nandun sa kwarto. Malinog. Kasi si Sansan, may trauma yan sa lindol. Kasi nung maglindol ng Bohol, malakas din yung lindol sa Tacloban. Maglindol ng Bohol, mga October din yun, maglindol ng Bohol. Tapos, mga siguro, basta mga October din yun na pizza. Tapos, lumindol sa Tacloban October 20. Galing pa ako ng trabaho, papauwi, gabi pa naman nun. Tapos, parang sa ilalim po nagsimula yung tugdung. Ganun. Akala ko na, may nahulog ba kasi naglalakad ako. Mga alas 7 ng gabi yun. Akala ko na may nahulog na bunga ng niyog sa likod ko na ganun, parang umano yung simento. Sus, lindol na pala. Nasa gitna po ako ng kalsada. Nakikita ko po yung mga niyog parang gumaganon yung mga yung dahon, parang nagsasalubong na. Tapos yung kuryente, ganun. Yung ginawa ko, umupo lang ako sa gitna ng kalsada, tapos natitingnan ko yung mga motor nagsisigsag na, tapos mga nagkakandahulog na gamit ng mga bahay, nagkakabasagan na, tapos mga sigaw. Tapos yun, pagtigil, yun na, dun na po ako tumayo. Tapos sinahinay na po akong maglakad pa pauwi sa bahay. Pagdating ko sa bahay, yun, usap-usapan nila. Si Sansan, siguro si Sansan, mga 5 years old pa lang yun. Nawawala si Sansan pagkatapos ng linog. Yun pala, kasi meron kaming papag. Si Sansan is nandoon sa silong ng papag, naka-helmet. Tawa ng tawa po sila. Sabi nila, buti naisip daw ni Sansan na ganun, mag-helmet siya, tapos doon siya sa ilalim ng papag nagtago. Yung iba, sila Pix, nandun na sa kalsada. Tapos napansin nila si Sansan, hindi nila nakikita. Kaya yun, para si Sansan may trauma din na sa lindol.
Kasi naranasan na din niya yung mas malakas pa nga yung doon sa Tacloban na naranasan niya kaysa dito sa Sugod, kasi sabi niya yung bahay daw namin kasi kahoy, tas yung pawid, sabi niya sumasayaw daw, gumaganon, sabi niya parang na siya po sa lindol. Sabi niya kagabi nahiga, mama, yung kahoy dyan ko natanggal, o ko may kahoy ba dyan, tinitingnan niya yung bubungan namin. Sabi ko, wala namang kahoy dyan. Sabi niya, akala niya natanggal. Tiningnan niya kagabi. Natanggal ba? Sabi ko sa kanya, yung hindi parang hindi delikado yung natin kasi mga kahoy. Yung delikado lang po na bahay, yung puro simento kasi nagkrak-krak. Yun, parang yan po ang madali pong madamage. Pero kung kahoy lang, matagal po yan matagal po yan masira. Yan lang po yung sabi ko sa kanya kagabi. So yan, ewan ko kung na din po siyang oras natulog. Minsan basta ako siguro alas 4 na. Alas 4 na yun. Tapos yun, pagtawag ng Papa Bets, hindi naman tayo nakabalik pag tulog ulit. Nakinig na lang po ako sa mga ingay-ingay dito sa labas. Sa gabi, may nagsisigawan. Woo! Dito sa Sarigan. Sabi niya, oh, linog! Pero hindi naman. Hindi tayo nagpataranta kasi yung aparador ng pinggan po yung pinipigilan natin na hindi matumba. Tapos chinat ko si Chandre, Chan, linog na sad. Sabi ni Chandre, oo nga kuno, ulagi kuno madaks. Agoy, ano bang nangyayari? Tapos yun, pagka-signal, kita na namin kung saan na naman po yung punterya ng lindol kagabi. Sa Bugo City pa rin. Bugo City. Talagang hindi tinatantanan yung Bugo City. Parang inaaraw-araw po yung inaaraw-araw po yung lindol sa Bugo City. Mga pakunti-kunti. 2.8, ganun. Halos araw-araw. Nagkakaroon po sila ng lindol doon. So kagabi, 4.8. Kasali na kami. Kasali na po kami sa yanig. Ngayon, Sabado, buti na lang walang practice sila Creslin. Pero bukas meron. So nakapagpahinga din po tayo. Nagising na si Creslin. Ayan na si Creslin, ang bilis. Ang bilis niya kagabi, guys. Si Creslin, tulog na yun na. Nakuha pa niyang bumangon tapos buksan kagad yung pinto. Pero natawa po siya sa akin. Pagtingin sa akin, kasi nakaload ako nakaganon. Parang pumurma pa. Sabi niya sa akin, si Mama Dax. Nalindol pa. Ito, may Milo pa nga ito. Naglukot ka nga ito ninigdan. Magiramos agad. Hilamos ka na, waray pa. Mana? May ka pa konti didi. Pilik mata. Meron pang in-invite ka. Invite din, Tinatanong niya po ako, gin-invite ka daw. Sabi ko, Nino. Naghihintay po siya ng invite. Walang nang invite sa atin. Hayaan mo yan. Bili na lang tayo ng barbecue. Gusto mo ng cake? Bili tayo ng cake. Isang slice lang. Tag 20 pesos. Gusto mo kumain ng adobo? Bili tayo ng kalahating karne. Mag-adobo tayo. Hindi niya yung invite. Invitein siya ng birthday or pista. At ayan, mag-aalmusal na po sila. Yung ulam is itlog at saka mayroon pang dalawang prito kagabi. Sila lang yung mag-almusal ng kanin ng kuya niya.
Kasi po ako, naglaga po ako ng itlog 2. Saan tawa natin, kuya? Saan? Sige na. Sige. Pray mo na, Kraslin. My Father, Son, and Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, for this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sige, sige. Ayaw pa ng kuya niya. Mauna ka lang muna. Sarap ng itlog. Ito po yung dinibidipinsahan ko kagabi ng lindol. Kasi dito kami natutulog, nakapong. Ganito po yung forma ko, guys. Mga ganun. Nakaganon ako. Si Grizzly nandyan na sa sa pintuan. Takbo siya kaagad. Baka siya madaganan. Oh, iwan ko ba kung natatakot ako or natutuwa po ako sa namin, reaction. Ganun po, guys. Kasi naglaga po tayo ng 2 itlog. Yun po yung sa akin. Tapos, maglalaban na naman po tayo. Kasi meron po akong nabiling ukay-ukay. Yan po yung lalaban natin. At ngayon, guys, 2 lang po ngayon kami ni Chrislen, kasi umalis yung kuya niya na mamamasko, namimista po doon sa Makaas, doon sa classmate daw niya. So kami ni Chrislen, wala naman kaming pipistahan, dito lang po kami. Nagpatid si Sansan sa eskina, inanong muna niya ako dahil naglalaba, parang inanong muna, sinamok. Hatid po siya doon sa skina. Gagawa si Chrislyn ng project. Tapos na po siya mag-answer sa nila. Kasi kahapon, pinas ko na po yung test paper niya. So, binigyan po sila ng parang NCEE. Sa amin, sa kapanahonan, parang nagtitake ng NCE. Tapos, pinalitan parang NAT. So, ako po yung kumuha. Tapos, ako po yung in-instructionan ng teacher niya dahil nandun naman po siya sa practice nila. Yun naman, ihanda natin po yung isa. Para bukas sa lakad natin sa DSWD. Schedule bukas po ng alas 8. Tapos Martes ng alas 8. Yan po yung ipinasa natin na print sa DSWD. Ayan, ito po. Tapos, ayan. Tapos, ayan po. Tapos, ito. Yan po yung inano natin, ipinas. Tapos, yung lumabas doon sa pinaka-master list nila, hindi kay Papa Bits pangalan, yung pangalan ko. Dahil yun naman po yung unang inilista na wala po kami dito sa time na yun. Hindi na importante po yung masusurbi ka kasi ang dami nga, hindi daw sa oras nila. So, ayun, yung final
nakauwi po tayo dahil tayo po yung kumbaga ako yung beneficiary. Naka-beneficiary po. Ang mangyayari po nito, dahil bukas may practice si Chrislyn, alas 7 din, at hanggang alas 8, linggo pa naman, Lunes yung kay Sansan. So, si Sansan muna yung mag-assist kay Chrislyn. Ihatid sa alas 7. Tapos, papahatid din tayo. Pagkatapos magpatid doon sa pinapagpraktisan nila Chrislyn, tayo naman yung magpapatid kay Sansan. Hanggang iskina lang. Sasakay na lang po ako papuntang Sugod. Sugod Gym. Paltakin ko na black sa bawah. Tapos, Katatapos lang din natin po maglaba. Kunti lang naman yung nilabhan ko. Binabad ko yun kagabi. So, bali, winaswas ko lang. 10 piraso po yung nalabhan natin. Tapos ngayon, si Christian daw naglalaba doon, sabi ni Mama Walin. Siya po yung naglalaba doon. Sabi ko sa kanya, sabihin mo kay Christian na wag doon sa CR magbanlaw. Kasi mapupuno yung septic tank. Yung septic tank doon sa maliit lang. Busy siyang gumawa ng project. Tapos baka napapansin nyo na meron po siyang nakatukdo-tukdo na plastic, cellophane. Kasi nag-imbento po ako pang pakuha ng kuto. Meron po tayong nakita na tip para sa may kuto. Pero wala naman, hindi naman ibig sabihin na si Chrislyn maraming kuto. Itrinay ko lang. Yung tip po, dalawang sheet na shampoo, kahit anong shampoo. Tapos, nilagyan po ng, nagdikdik po ako ng 4 piraso na bawang. Tapos, nilagyan ko po ng suka ng 3 kutsara. 3 kutsara po yung nilagay ko, pero yung nakita ko sa Facebook is 2 lang. So, para marami, dinagdagan po natin. Parang may additional po para masakto po sa buhok. Tapos, yun nga, bawang, 4 na piraso. Pinino, dinikdik yun na bawang. Tapos, suka, tas shampoo, tas BB oil, yun, pinaghalo-halo ko. Hinalo-halo yan. Tapos, medyo binabad muna yung bawang sa suka, mga 5 minutes, ganun. Tapos, pagkahalo na lahat, yun, isinampo ko na sa buhok ni Chrislyn. Yung hindi pa basa yung buhok niya. Tapos, yan, tinabunan po ng plastic, mga 15 to 30 minutes. Anong sabi mo? Di na makati? Kasi dadami na naman yung kuto niya na ngayon nagpa-practice sila, tapos nasa init sila. Ay, Ginoo ko, yan po ang gusto ng mga kuto. Yung nasa araw. Mga maya-maya, papaliguin ko yan. Tingnan natin kung ano po yung epekto. Bagay din kay Chrislyn. Hindi na nakikita yung mata niya. Wala,
nauna na pala yung oras, guys. Hindi pa kami na nanghalian. Naghihintay po kami ngayon ng invite. Wala talaga nang i-invite. Wala siguro kaming, kaibigan dito. Joke lang. Parang natatamad naman po tayong umalis, guys. Kasi yun nga, naalala natin baka umulan, yung mga sinampay. Kahit po saang banda po tayo, mayroon pong nakakasagabal. Himingan po namin, guys, yung barangay Pandesal. Sabi pa nga ni ni Sia. Yan, mainit pa yung barangay Pandesal. Sabi ko kay Chrislyn, sabihin mo yung medyo toasted. Kaya yan yung binigay. Mainit pa, guys. Tapos, papalamanan namin ng, ito po yung pananghalian namin. Papalamanan namin po ng durin. Dahil mayroon pa kami ditong durin. Ito po yung tanghalian. Bagay lang po kasi mainit pa. Kain tayo. Hapon na, guys, alas 4 na po. Aalis muna kami ni Chrislyn. Punta lang muna kami ng Mandarin dahil bibili po kami ng t-shirt na pink kasi kailangan nilang suotin bukas sa kanilang practice. Yun lang po yung sadya namin sa Mandarin. Pink na t-shirt. Saktong-sakto lang po yung pag-alis namin kasi hindi na mainit. Kasi hapon na. Okay, let's go, guys. Mandarin po kami. Buti pa si Kuya Sansan is naka-pamista sa classmate niya. Parang namumula po tayo, guys. Mainit. Yung init na maalinsangan. Pasyal muna kami ng Mandarin. Lalakad lang po kami ni Chrislyn papunta sa labas. Ayokong magmotor. At ayan, guys, galing na po kami sa Mandarin. So, marami po siyang pinabili gamit sa pag-practice nila. At saka sisingilin na lang natin yung mama niya. At ngayon naman, sasakay na sana kami papauwi. Sakto naman si Mariel. Nakadalawang miss call. So, sasakay na lang muna kami papunta sa Makaas. At doon muna kami maninihapon ni Chrislyn. Ayan, sabi niya, na-invite din. So, dala-dala lang namin yung pinamili namin. Yan po yung Mandarin. Punta muna kami ng Makaas. Doon po kami sa kabilang bahay kumain dahil pista. Yung birthday, wala pala. Wala pa. Nagluluto pa si Bustipin. Ayan, hubad si Bustipin. Dito na lang yung dessert. Yung cake ni Kuan, Tiyo. Hindi pa patite. Oh, tas ayan po si Tite! Happy Pista! Love. Love. Happy birthday, Tiyo! Ano ko ako na. Mga ko na mamadas, mga on. 95 days? Decoration. Pila imong cake? 595. Yan, tapos na po kaming kumain. Pero nauna po kaming kumain doon sa kapitbahay. Yan si Tiyo. Ayaw! Dito bigas side, dito bigas side. Ako? Ayaw, ako. Karong ko.
tapos na pagkuan, may pumalit. Late at yun. Kaaway na. Jollibee tiyo. Yan po yung nasa ibabaw ng cake ni Tio, mga laro. No, si Samsam. Gusto din yung ano, yung loader. Ato na sa nagkargahan. Oh. Wait lang sa daw, wait lang sa. Kay maghawling siya, maghawling. Manguha siyang kuan, yuta. Gabi na po. And you played it. Kukumute lang po kami. Tatawag ako ng taxi. Hoy! Ay, no pala. Wow! Hi, Si guys! Mariel. Ang ganda po ng pilik mata ni Mariel, Ala! guys. DIY. Basta pala. Oo, onya na. Magpapalagay din siguro yata ko ng DIY lang to in order sa TikTok. yung kilay sa kambing ba? Kanina may kanding nga di. Pati ngipon giyap. Sus! Kambing nga di mangit kakaon. Yan, di na ako nakakain ng mabuti dito kay Mariel kasi inuna namin dun sa kabila. Sa kapitbahay namin, nag-fiesta kami. Iba lang naman dito. Birthday yung nandito. Doon, fiesta sa kapitbahay. At parang hindi pa naman daw yun, ngayon yung ano ni Tio. Sana. Sana, pero wala na. Wala na. Sinabay na lang. Tapos yun, sana uwi na kami ni Chrislyn galing Mandarin. Tawag po siya ng tawag. Yung sinakyan namin na sidecar, pinabaking po namin. Sabi ko, patag, balik tayo sa Ato siya. Makaas. Ato kitan ko kung Si Sansan naman is nandito din sa Makaas. Hindi ko alam kung saan banda siya. Sa mga classmate. Musing man siya. Hindi nakabukas yung ilaw sa kwan. Lagi kay, hindi biling ni Chrislyn. Ayaw ka. Hinahatak si Chrislyn ni Tio, ayaw palabasin. Doon sila sa loob, nandun yung baby. At ayan po, nakakarga po tayo ng baby. Kasi naghugas pa si Nikki. Si Nikki po yung bantay nito. Tsaka hindi pa po kami uuwi. Kasi nakikipagtagay pa si Mariel. Yung oras po is alas 8. Hala, oy, tiyo. Si Tio ayaw po humiwalay kay Chrislyn. Hindi rin niya pinapauwi. Tio! Tio! Happy birthday! Better! Bye, boy. Good Happy night. birthday! Happy birthday, Tio! Dili Ay, si ko, Bella! At Yan po si tinikila na Nikki. tulak Hi guys! Ah, Tiyo! Tiyo! Uy! Tio, Tio! Dali. Madaki ka din. Si Bella! Si Bella! No! Astig na si Tio. No, no. Bad, bad. Ito po ang yaya. Si Yaya. Si Yaya. Si Yaya Nikki. Ay, wala. Sige na, gadis. Kagay. Tiyo mo. Yan! Gusto ko na daw niyang humawak ng baby. Batang ina. Batang ina. Ade, mamakuhan. Sabi na, Dodo. Ay sus, yung birthday boy.